He is doing his best na makalimutan yung mga nakaraan. At ginagawa niya ang pinakamaganda para marating ang kanyang dream sa buhay. Kaya napaganda halimbawa, obserbahan mo, halimbawa mayroon kang friend. Halimbawa ikaw ay mayroong best friend na palaging iniulit ang kasalanan mo, no? So, manatili pa ba kayong best friend pag pagkita nyo ikaw, ginano mo ako noon, no? Nasasaktan talaga ako sa ginawa mo, ganito, ganyan, ganito, na? So, ibig sabihin, binabalik-balik niya, no? So, mayroong gabay doon na nakalagay doon sa Proverbs, no? Pag iyong kinakalimutan ang kasalanan ng iyong kaibigan, manatili kayong magkaibigan. Ibig sabihin, inunawa mo siya. Ibig sabihin na pinagbigyan mo siya. Manatili kayong magkaibigan. Subalit, pag iyong pabalik-balik, siyempre maging kaibigan ka pa ba? Dahil pinabalik-balik mo, no? So, pag sinabi na, ano ba, friend, I'm sorry po, nasaktan kita. Pwede ba patawarin mo ako? Ano ba sabihin niya? Opo, pinapatawad na kita. So, magyakapan yung dalawang magkaibigan kasi nagpatawaran na eh. Subalit, pag ibalik-balik yung problem na yun, maghiwalay talaga sila. Ibig sabihin, magkaroon sila ng pagkakataon na maghiwalay bilang maging best friend dahil pabalik-balik. Subalit, pag kinalimutan natin, napakaganda mga kaibigan dahil sa pag-ibig, mawala. Dahil remember, love covers all, no? Pag mayroong pag-ibig, lahat na kasalanan ay matatabunan at ang lahat na mga hindi maganda ay magiging maganda dahil ito ay maayos, no? So tingnan natin ang babaeng buntis, no? Halimbawa buntis ang babae, no? Grabing sakripisyo, panganak, grabe ang kanya, di ba? Pag manganak, sabi ng aking kaibigan, sabi niya, uminom ka ng Red Bull, no? Doon sa babae, i-advise siya, uminom ka ng Red Bull kasi buong lakas mo, i-iri mo yan para lumabas si baby, no? So tama naman, no? Subalit, grabe yung sakripisyo ng nanay. Subalit, nung lumabas si baby, yung iniluwal na si baby, ang lahat na yung pagsakripisyo ay kanyang iniwan. No? Ibig sabihin, nakalimutan niya na dahil mayroong joy na pumasok sa kanyang puso, dahil mayroon na namang isang nilalang na makakita na kagandahan ng mundong ibabaw na igihanda ng ating Panginoon sa atin, na kanyang gi-create ang lahat, nilalang ang lahat na kailangan natin para tayo ay magiging masaya. No? So ngayon, ano ang message? So dapat tayo ay, dahil tayo nagtatrabaho, dapat tayo maging masaya. Subalit tingnan natin na mayroon tayong boundary, na malaya tayong gumawa ng lahat ng bagay. Subalit alalahanin natin na mayroon po tayong pananagutan at mayroong masasaktan pag magsobra tayo sa ating boundary. Ulitin ko po, love God with all your heart, with your mind, with your strength, and with your soul. Ibigin po natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. At ibigin natin ang ating kapwa ng tulad ng ating sarili upang maging masaya ang bawat isa. No? Di ba? So kaya ang ating irigalo sa ating kapwa ngayon ay ang pag-unawaan, pag-unawa, pagbigayan, pagpapatawad upang lalong maganda ang ating Pasko. Ha? Diba? Diba maganda pag yun ang gagawin natin? Ha? So, uulitin ko po, mayroong para sa lahat at mayroong oras para sa lahat. Ginawa ng Diyos ang lahat na bagay na mabuti at maganda. Kaya, alalahanin natin yung dalawang batas na doon nakapaloob na po ang lahat. Love God with all your heart, with your mind, with your strength, and with your soul. And love your neighbors as thyself. Pag yan po ang ginawa natin mga kaibigan, ibig sabihin, sinusunod natin ang ating Panginoon at magiging kaibigan natin siya at marami tayong makaibigan kung tayo magbigayan, tayo ay magintindihan at tayo ay magpapakumbaba
upang maging maayos po ang lahat, mga kaibigan. Dahil, alalahanin natin, God is watching us from a distance. Hindi natin yan, hindi tayo makatago sa Kanya. So, about 1 minute na lang po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, ito ay manatili sa bawat isa sa amin habang kami nabubuhay sa mundong ibabaw na iyong ginawa, O Lord. Lord, maraming salamat sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming regalo na ibibigay sa aming kapwa ay ang pag-ibig, pag-unawa, at pagpapakumbaba at ang pagpapatawad. Lord, tulungan mo po kami na walang ibang aasahan, walang ibang pagkatiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo. Salamat na kahit kami nagkasala, O Lord, pinapatawad mo kami. Kaya Lord, buong puso po namin hinahandog ang aming buhay sa iyo bilang isang buhay na hain. At Lord, tulungan mo po kami na makasunod kami sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat po sa iyo, Lord. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Bam, isa katakob, dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan, yung anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas.